And back, mas madali na siyang intindihin. No? Mas madali nang iintindi or i-digest yung mga technical terms or mga geology words or something na related sa geology. No? Actually, no, hindi ko naman sabihin sana yung maging tamad sa pag-review. No? Actually, I don't recite or kabisote or to remind any geological definitions. No? Ang ginagawa ko lang noon that time is to understand, to digest ano yung meaning and get the keywords. No? So kasi pagka nisip ko noon na pagka inabisote ko siya lahat, so ang dami niyan. So mauubos ang oras mo. But the best thing is to understand what you are reading, what you are reciting, no? What you are learning, ano? Anyway, it's just a tip lang naman, no? By the way, I will be presenting, no? Yung aking expertise nga, sabi ni Sir, ano, no? Regarding laterite deposits, no? Actually, it's a nickel laterite deposits, no? So by the way, I'm Herbert Tibiliano, no, from Mines and Geoscience Bureau currently, no, and being lately I being ACPs na, no, being one of the ACPs, no. Anyway, by the way, no, here's my topic, no, about nickel laterite, no, deposit, no. Anyway, here's a sample of a garnierite, no. So you should be familiar with garnierite, no. And one of, if you, ano, no, especially taga USEP, that Hans is a geologist of a USEP. Yeah, yeah. So yeah, taga Yusip, yeah, kamay niya yan. Taga Yusip, nakasama ko sa field, no? Then you see, no, nakikita niyo yung Garnierite dun sa baba, no, naapakan niya, ganyan kalaki yung Garnierite deposit. And it was in Surigao, no, in Crascal. So ito siya, no. So anyway, no. Anyway, this will be my outline, no, of the review, no. I will make it more simple lang, no. I will not make use high polluting words. Baka kasi mabigla kayo. I want you to understand ano yung behind or yung mga processes na kailangan and mga simpleng words lang or keywords na dapat yung tandaan, especially during the review. So kasi during review noon, exam, so maraming keywords ang very important na lumalabas sa exam. I don't know kung the previous exam na, no? Board exam. But nung time namin more on keywords, no? Dapat alam mo lahat. You know, kung kaya mong every i-drawing mo yung definitions o yung pagkakaintindi mo doon sa technical descriptions nito, no? Anyway, this is my outline. No, una, we have to do some definition of terms regarding laterite. Second, factors and conditions. Ano ba yung mga kailangan, no? Then, ano ba yung process? It's a very important, especially for the deposits, no? Then, the laterite profile. I will give you the anatomy, no? Ng laterite. Ano ba yung laterite? Di ba? So, and then, we have some discussion about the mineralogy. Ano ba yung mga minerals nagpo-compose sa laterite? Even it's a process of weathering lang, no? Yung pala, may mga minerals din pala siya. And then, distribution niya, no? So, within the Philippines, was a local, no? Anyway, no? First definition, no? I will make more words no para you can get lectures, no? You can write up, no? So mga words na ibibigay ko, no? The name laterite is a derivative of a Latin word latter, no? It means a brick. What is a brick? Mostly, anong pagkakaitin natin sa brick? What is it made of? Clay. Clay with color red to orange, no? That's the color. Why is it red? Kasi meron siyang mga iron minerals content noong clay mo, no? So that's why it was called laterite, no? And then how it was formed, no? By prolonged and pervasive chemical weathering and leaching of underlying ultramafic rocks, no? So yan ang mga keywords natin, no? It was formed by pervasive weathering, leaching and of underlying ultramafic rocks, no? So in a tropical and subtropical climate. So doon lang pinapakita na niya no, anong kailangan mo to have a laterite, no? So alam niyo na meron tayong ultramafic rocks, no? Why? Mamaya papaliwanag natin why, bakit siya ultramafic rocks, no? Then nickel laterites are composed of long tabular bodies over several hundred of meters but only 10 meters of depth, no? So yan ang composition kasi ang laterite is a soil, no? Or weathering ng ultramafic or the upper part, the ultramafic rock, which is soil, no? So yun siya. So makikita mo siya is sometimes you can describe it sa blanket. Natawag namin sa blanket of soil.
with high iron and nickel components or elements. So yun siya, no? Then, what are the factors and for the laterization? Ano mo yung kailangan natin, no? So kanina sabi niya, you have in a tropical or tropical environment. This is very, una is yung climate, no? So yun ay isa sa mga important na kailangan mo or factors bakit kailangan nagkakaroon ng laterizations, no? Most favorable in warm and humid tropical climate with 2,000 millimeter, 2,500 millimeter of rain and continuous high temperatures, no? So yun ang kailangan niya. You have rain and ano pa isa? Init ng araw, no? So high temperature, yun ang nagbibigay no sa weathering mo, no? So kailangan mo ng ulan at init para ma-weather ang ultramafic rocks, no? So yun ang ano, yun yung parang very ano no, kailangan niya. Then so no rainfall determines the amount of water passing through the soil which influence the intensity of leaching and removal of soluble components. In addition, the amount of rainfall is very important. So kung nagkakaroon ka ng ulan, init, so ano nangyari sa kanya? Nadidisintegrate yung ultramafic rocks mo, no? So, yung ultramafic mo nababasa and then nalilit siya. So, nagdidisintegrate and undergo ng weathering process, no? Higher soil temperature means increase sa kinetics of weathering process. So, pag mainit, mas nakakatulong siya na maging soil siya, no? Yun ang ano niya, yung sinasabi niya, no? Mas madali mong nadidisintegrate ang imuhang ultramafic rocks. It's all the basement rocks, no? So, ginagamit ko muna yung ultramafic rocks ngayon, no? Para mamaya, we will give ano ba yung ultramafic rocks na sinasabi. Second, topography, no? So, ano ba yung topography, no? A relief and slope geometry influence drainage, the extent of which water passes into the soil and water table. Moderate low relief and absence of drainage. So, kailangan mo, kung relief mo is medium lang or very low ang relief mo. Why? Because, pag bababa ang relief mo, o hindi ka high relief, or flat ang terrain mo, meron kang water table. Maganda ang tubig mo sa ilalim, no? Because laterite, nickel forms in the water table. So mamaya mapakita natin no, why it is in the water table. So very important ang topography, no? So hindi mo kailangan na masyadong mataas. Why? Because yung weathering process mo, may erode siya, no? So madaling mo i-erode yung formation mo ng laterite. Second is yung tubig mo, so madali siyang ma-drain. Pagka high relief or very steep slope yung mga ultramafic body mo. So yun siya, no? So hindi siya nakakapondo or nag-stay yung water table or walang nagkakaroon ng tubig ang water table mo. So nag-drain kagad siya. Second, no, yung drainage, no, affects the net water budget available for leaching from the whole landscape. So yun na nga, no, nabi mo kanina, no. So kung ang drainage mo, pag high relief ka, marami ka na-create na drainage, no. So maraming lumalabas sa tubig at hindi mo nakukonfine ang tubig mo in the water table, no. So yung weathering mo rin, dali siyang nawawash out, no. Second, fourth, no, natural vegetation. Anong kinalaman ng vegetation, no? Thick vegetation and organic soil lower the pH solution, no? Ano ibig sabihin pagkakaintindi nun, no? So ibig sabihin, pag marami kang kahoy, makapalang kahoy mo, mas marami kang organic materials. Tama, no? Yung mga dahon. So, yun yung mga organic materials mo or na sumasama sa soil, no? And then yung soil, so kung marami ka na organic materials, so yung tubig mo nagiging acid. Bumaba ang pH mo. Tama. Pag low pH, acidic ang tubig mo. Tama, no? So yun ang isang sa mga nakaka-influence, no? Why vegetation as considered, no? Because it increase the pH of your rain o yung rainfall mo, no? So mas napapadali niya yung weathering process mo, no? 5, no? Yan na. No, yan na. Pakita na sa inyo to. So siguro very familiar kayo rito, no? So parent material, no? So isa sa mga importante, basic parent materials having sufficient iron-bearing ferromagnesium minerals, no? Which is are the ultramafic rocks, no? Which is a weathering process and release iron and other elements, no? So yung pala, ang kailangan mo is very important is tatawag natin is minsan yung host rock mo. So anong kailangan mo? Meron kang ultramafic rocks, no? What is an ultramafic rocks? Natapos ba sa petrology?
Wala pa. Napag-petro na ba kayo? Sige. So ultramafic rocks, no, are vast family of rocks consisting of predominantly of mafic minerals. What's mafic minerals? These are dark minerals, di ba? May mga maiitim yung minerals. Olivine, pyroxenes, amphibole. Yun yung mga mafic nyo, no? So yun yung, kung babalikan nyo yung books nyo, mineralogy, ano ba yung mga mafic minerals na nagko-compose sa ultramafic rocks, no? Tandaan nyo, ang rock is ay aggregate of minerals. So ano yung mga minerals nyo? So yun siya, no? This is more on mafic minerals, no? So dito no makikita natin mostly no sa IUGS classifications no. Meron tayong classification ng more on mafic no. This is are the tinatawag natin ultramafic rocks no based on olivine and orthopyroxenes no. These are the mafics no. Meron din siya medyo lighter and core but we consider the dark side or the mafic minerals no. So sa peridotite sa ultramafics mo no, been divided into two no. So pag reach ka ng olivine, what you call it, or yung from 100 to 40%, anong tawag sa kanya? Yung group na yon muna. Doon mo tayo sa pinaka-main group nung ultramafic rocks mo. From 40 to 100% ng olivine, anong tawag sa kanya? Peridotype. So, kung babasahin niyo siya, peridotype. This is 40 to 100% ang olivine mo, no? So, you call it the peridotype or 90%, 90 to 100% actually, no? Ang pinakataas mo na yan is pag mo naging classify ka pa, dunite na tawag mo, no? And the lower, 40% to 0% ng olivine mo, ano tinatawag mo sa kanya? Pyroxenites. So that's the two main subgroup ng ating ultramafic rocks which depend on olivine orthopyroxenes. No? Ganun yung siya titignan, no? You have the group, no? If you become more detailed, no? So, ilang percent ba sila lecellite when you look at the IUGS classifications? Estimate niyo ba kung ilan ang percent niya? Lecellite. Ilan ang percent ng olivine mo? 40% up to 90% ang olivine mo, no? So, ganun siya basahin. Have you encountered na ba to sa school? No? So, you should review, no? So, yun yan, no? Kapag naman nagdi-deplete ang olivine mo, you go to the more clinopyroxene or orthopyroxenes. So, pyroxenite ang tawag sa kanya. No? Pero ultramatics, hinati mo pa siya, kinlasify mo pa siya base sa ang mo, no? Odor is in olivine or orthopyroxene and clinopyroxene. These are the mafic minerals na tinatawag, no? So, ayan siya. So, sabi pa rito, ultramafic rocks are probably weather more rapid than other lithologies. Why? Bakit siya mas madali siyang ma-weathered? If you go back to the Bowen's reaction series. Di ba? So, that's the reason, di ba? Mas unang na-weather ang mafic minerals mo, no? So, weathering, no? So, yung may mga research ngayon na na-debate nila, no? So, ang sabi nila means the rate of weathering are probably about 10 to 20 million years ago. So, that the laterite may develop, no? To 1 to 6 million years ago. Yun ang sabi, yun ang records na sabi, no? Ganyan katanda yung ating laterite deposits, no? So, na-date na nila ngayon yan. Okay ba? You get the slides? You understand? Na-digest nyo ba? You should digest, ha? Hindi kumain, but digest the words. No? That's how you review. No? Kaya marami ako mga binibigay sa inyo mga text para you get something. No? Mahirap pag nag-pictures lang binigay ko sa inyo, wala kayong makuha. You do your own research. No? Third, pang-anim, what are the six? No? Kailangan mo yung condition. Then tectonics, no? So yung tectonics, yung movement natin mga plates, no? Yun ang sinasabi. Uplift, increase of erosion of the top of the profile. Increases the topographic relief and lower the water table. Yun yung pinasabi sa inyo kanina, no? So as you go high, through movement, million years, tumataas siya. So mas hindi nagiging favorable kasi kakaroon ka na ng mga drainage and erosions. Mas mabilis ang erosions ng formation mo ng laterite, no? Okay ba? Nagets ba yung ang sa tectonic na sides, no? Then tectonic stability allows the plantation of landscape and slower the groundwater movement. So yan, ano ba yung tectonic stability, no?
So pag hindi masyadong nagmumove ang mga plates mo or yung especially yung ultramafic rocks mo, so ang relief mo is mababa lang. So hindi siya nag-a-affect tumataas, no? And then doon ka nakaka-form ng mga plateaus o flat areas sa ibabaw niya, no? So yun din, no? Pinabababaw ano niya yung groundwater mo, nakokontrol niya or mababa ang movement ng groundwater mo. That's why, no? So, no? So, ang sabi niya, long period of tectonic stability. So, yun yung isa sa mga important. Then, 7, the structures, no? Faults and shears provide discrete zone of bedrock permeability. Jointing and cleavage improve pervasive alteration potentials. Anong pa natin i-describe yon? How do we digest the word? Ibig sabihin, yung mga structures mo, either faults and shears, no? So, it's just as a parang packet siya. Ang tawag natin, bulsa, where the weathered na na mga elements mo from lateral on the weathering of your ultramafic rock. Doon siya pupunta. Doon siya mapo-form or doon siya magpe-precipitate, no? In the word is precipitate doon sa mga structures mo, no? So yung kanina no pinakita ko, maybe it's a medyo concentrated yung structures, no? Ay yung laterite mo, so you can made a good deposit noong ng ano mo ng mga nickel rich. Ayusin ko lang yung ating tanggal pa. Uh, Malikot yata yung kamay ko. Anyway. So from the online, nagigets ba nila yung ating discussions? So what are the process? No? I mean, how lateration makes, no? Paano ba nangyayari, no? So ang tawag na kanya is process niya. Laterization ng process ng formation ng laterite mo. Yan, is a keyword. Tanong sa inyo sa board, ano ba yung process sa tawag doon sa laterization? Sa pag-create mo or pag-form ng nickel laterites. Laterization. No? Yun ang tawag sa kanya. No? So ano ibig sabihin nun? It involves the dissolution of most soluble elements. Kasi potassium, sodium, magnesium, calcium, and silica. No? And release of some of their chemical components. No? Iron, aluminum, cobalt, and nickel into the groundwater. So, yun yung unang movement noong process mo, no? So, dinidissolve niya. When you weathered, you liberated. Or some of them are being liberated and being concentrated, no? So, na-liberate mo yung mga elements mo on your parent rock, no? So, nawawala na siya. Yun nga, yung Bowen's reaction series, di ba? Nakita niyo sa kanya. Then, the leaching of mobile component, the residual concentration of the immobile or insoluble components, and the formation of new minerals which are stable in weathering environment. So, na-dissolve siya, yung mga elements mo, no, may mga concentration ka, and then during sa precipitation and concentration niya, so nagpo-form ka uli siya through chemical weathering, no? So, merong nabubuo bagong mga minerals ang tawag sa kanya, no? Then, third, the net effect of mineral transformation and differential mobility of elements involved produces a stratified or layered mantle of weathered materials overlying the parent rock in which it was formed, which is generally referred to as laterite profile na siya. So, yung parent rock mo, so nag-undergo ka na ng weathering, laterization, so nagpo-form ka na ng soil sa ibabaw. And then, the soil has natawag natin lateral profile, no? So may mga layers kang nakikreate no? So makikita nyo kahit minsan hindi laterite but you have thick soil in the bedrock, makikita mo yung weathering, no? Kaya nga minsan anong tawag nila doon sa soil? Highly highly weathered na or something obliterated na, no? So laterite profile ang tawag sa kanya. So ano isa chart showing the more detailed pa, no? Nung laterization process, no? Nakikita mo ba diyan? So ano yung process mo, no? What are the general process, no? Leaching of mobile constituent alkalis and alkaline metals. So
On his right side, ano yung nangyayari? Ano yung epekto doon sa imong ultramafic or parent rock, no? So nga, nabi-breakdown, nabi-weather yung mga iron-rich minerals mo, no? Based on the Bowen's rocking series, no? Then, second, formation of stable secondary minerals, which is iron, aluminum oxides clay, no? So, nagiging clay na siya. So, na-weather siya, nagiging lupa. Di ba? So, yung bato mo, pag na-weather, nagiging lupa. Ganun siya, no? So, doon, naliliberate na yung mga iron mo. And then, oxides, no? Geotype formation, smectite formation, and absorption of nickel from the solution. So, nagkakaroon siya ng chemical interactions, no? During the weathering process mo, no? Nagsasama yung nickel, nagsasama yung iron mo, sumasama si nickel. So, yun ang mga reactions mo, no? Kaya nga sabi nila, sa limonite, nandoon where, bakit siya may value, bakit siya may percentage ng nickel? Dahil naka-attach siya doon sa geotype mo, no? Which is the iron hydroxides, tama ba? Oh, yan. Di dapat kabisado niyo mga chemical formula. Oh. So no, so yun ang una, second, third, partial leaching of mobile no components, silica, alumina, and titanium. No, leaching of silica in rainforest and moist savanna kami. So nali-leach niya yung silica mo din, no? Although siya yung nasa pinakailalim, tama ba? Ng Bowen's reaction series mo, silica. So nandun siya, no? So nali-leach siya. So makikita mo pa rin siya, no? Sometimes yung sa na-experience namin, no, may akala may mga white sa laterite mo, may mga white kang makikita. That are the remnants of silica, yung ultramafic rocks mo. Akala mo, ano ba to? Calcite ba to or silica? Mostly silica yun sa Morpus, no? So, it's part of na ultramafics mo na liberate na rin or na weathered na rin siya. No? So, yun na, no? Mobilization of partial representation of redox control constituent, which is the iron and magnesium. Oh, so nagkakaroon ng precipitation of oxides and absorption of nickel and cobalt from the solution. So, sasama-sama sila through weathering, no? Through chemical weathering. Tama, no? Pagka mina-weather ka through chemical, you create another elements, another minerals. Then 5, retention of residual concentration of resistant minerals. So ano nangyayari? May mga naiiwan. Yung zircon, chromite, and quartz, no? So, yun naiiwan, no? So, bakit ang tatawag sa kanya is, ano na, yung zircon and chromite mo, no? If you have an ultramafic rocks, no? Or pyrrhotite or pyroxenites, meron kang primary and secondary and accessory minerals. Tama ba? Yun yung composition ng rock mo. You have primary, no? You have a secondary and accessory minerals. Ano yung accessory minerals mo? Yun yung mga liliit na percentage. Oh, ano mo say magnetite, yung mga makita mo pag sinisilip niyo yung bato, di ba ano kayong maitim na yon? Didikit ba siya o hindi? Mga ganun ba? Pag dumikit siya, yung sa bato mo, yung sa rock mo, pag dumidikit yung magnet mo sa bato, ano yung dididikitan niya? As part of accessory minerals. Magnetite, di ba? Yan naman yung may properties ng magnetic is the magnetite. This is sometimes is accessory minerals, no? Sardine. Oh, yan, accessory. Primary. No? So, dapat kabalo mo, ato. Kasi dapat applied na ito. Dapat ina-apply nyo na rin yun, yung basic to applications. So, bakit siya may chromite? It's being liberated from ultramafic rocks. No? So, ito yung sample, no? Ng sections, no? Ng formation ng laterite. No? This is based on Paisinet et al. In 2005, no? So, yung una, you have a moderate relief, and then you are in a rainforest, and a humid savanna climates. No? Ganitong itsura niya. No? You have the tenant track mo, nag-undergo ka na ng laterization or weathering. No? So nakikita natin no, na nagbumababa yung ating mga uh, elements no, going to the water table. That's the water table. No? So baling lagi siya pinapakita. This is the condition. No? And then on the right side, no, it has may implication naman siya ng uplift and weathering, no? So ito very ano lang, parang normal, no? Ito mayroong conditions na ina-apply, no? Pag uplift ka, so ang laterite profile mo, you have the soil, dacite roots or clays, ferrous oxides,
Granite ore, and then bedrock. Yun ang mostly makikita mo pagka uplifted pa. So, puro almost parehas lang. No? And then, kapag ang meron kang changes in weather or yung weather or climate mo, arid naman siya and through time, anong composition na makikita mo sa laterite mo? No? So, almost kompleto rin. No? Meron kang magnesia, may silica. What's the difference lang? Meron kang magnesite. So, walang magnesite dito, di ba? So, sino yung taga, ano dito, yung nag-field to Banay-Banay? O, yung magnesite sa Banay-Banay, you have seen the basement doon, di ba? So, bakit siya may magnesite? So, na masasagot na. Oh. So, why? Because the environment or the climate is arid. So, ano ibig sabihin ng arid? Less ang rainfall. Oh, tama. So, yun ang environment noon. Bakit siya may magnesite? No? Sir Dean, bakit siya may magnesite? So, climate. No? Climate siya. May implications ng climate. And here's the other common with the structures lang naman, no? This is the same, no? Nung ano niya, yung inyuhang laterite profile, no? So, it's sa grade, no? Almost complete pa rin yung profile, no? And the water table, no? Very important. Nasaan yung water table dahil nandun nagpe-precipitate ang inyuhang mga soluble elements. So, ano ba itsura niya? So, ito pa, no? Just showing you the chemical reactions, no? Kailang ha? Paano ba natin matanggal yung ano? Mapatanggal ko muna yung bowl. Just to show you. Thank you, mama. So, no, showing sa inyo yung chemical reactions. May chemical reactions na. No? That's why, yung ultramatic lang say chemical reactions. Kaya siya may ganyan. May chemical formula ka. No? How it affects. Sino ba ayaw ng chemistry dito? Ayaw mo ng chemistry. Chemical weathering tayo. Paano yan? Di ba? So, just to show na lang, no? Olivine. Ito na olivine. Isa, minerals mo, di ba? So, yun ang chemical composition ng olivine mo, which is iron, magnesium, SiO4, silicates. Tama, di ba? Plus H. What's H? Aero. So, unit yun, no? So, pag nilagyan mo siya ng 5H sa hydrogen, so mahahati siya, mawawala. Magsasama yung hydrogen mo and SiO2, which is silicic acid. Tama? You know, di ba? And then plus, na-liberate yung Fe mo, which is the geotite. Plus then, yung magnesium mo, na-liberate na rin. So, naghiwa-hiwalay na siya during weathering and hydrolysis process. No? Tama. Ganun na lang siya intindihin. Mag-compute pa tayo? Gusto niyo mag-compute pa tayo? Yes. So, baka buti tayo ng alas 10. So, mag-compute tayo. Anyway, that is the simple, no? The chemical process behind the laterizations, no? O meron kang serpentinite. Yung sa serpentinite, hydrous, silicates, yung magnesium hydrosilicates ba ang ano? Ang serpentinite, no? Is a product of low metamorphism, no? So, nag-change, no? May tubig na pumapasok, that's a serpentin. Ano tinatawag na lang, makarinig nyo, serpentinization. Di ba? Serpent. It's a word for serpent, di ba? Yung para siyang snake. Makita nyo sa bato, especially in ultramafic rocks na parang may mga lines, para siyang snake. So, that's what the serpentinite. Which is a, ano ha? A serpentinite mo is a pilo, hydrous, magnesium silicates. No? So, yun ang ano niya, yun ang ibig sabihin ng ano. So, ganun din siya, no? If you introduce water, so naghihiwalay din yung elements mo, nagsasama, nagkakaroon ka ng chemical reactions, no? So, magnesiums, and then water, then ang magnesium mo nahiwalay, and then yung iron mo nahiwalay na rin, no? So, nagpo-form ka ng G-type and saponite. No? So, yun pala yun, no? So, meron ka nakikreate na bagong minerals. And then, meron ka naman sa ilalim, no? Ito sa ibabaw, yung weathering mo is sa upper portion.
And nasa baba naman is yung leaching and dissolved precipitation, no? So yung geotype mo, di ba, na-liberate na sa yung geotype? Makikita mo in the upper portion, no? With absorbed nickel, no? So nagsama na siya, no? So anong mangyayari sa kanya? So ganun din, maghihiwalay din sila. Uso pala hiwalayan dito, no? Wag naman. Wala yata forever dito. No? Naghihiwalay lagi sa weathering process, pero nakakakita siya ng bagong partner. Partner. Sige. So, yun pala yun. Yung very madali nyo maalala pagka ganun. Bulag, hiwalay, and then yung partner. So, ganun siya, no? Geotite with absorbed nickel, no? So, sa geotite mo, dumikit na sa kanya yung nickel mo, no? So, if you introduce hydrogen din, so, naghihiwalay pa rin, no? Separate ang water and nickel and geotite, no? And then, kung lizardite, isa magnesium silicate oxide, no? Plus nickel, no? So, ano nangyayari sa kanya? Nagsasama pa rin, di ba? So, nagkakaroon ka na ng Nickelodeon lizardite. No? So, mostly yan ang nickel mo. Kasi, actually, this is the nickel laterite mo na yan. Kasi meron ka ng nickel component. Di ba? Doon sa last two reactions mo. So, meron ka na. Na-liberate sa taas, nagsama-sama sila sa baba in your water table. So, may chemical reactions ka na. So, you create another minerals. No? So, nako-concentrate yung mga elements mo or minerals. No? So, okay na sa inyo to? Na-gets nyo tong formula na to? The best way to explain, hindi na ako mag-iisa-isa. No? Baka malilito lang tayo. So, yan is how it was. No? Element or a mineral have a certain chemical composition. No? Dapat alam niyo yung composition. No? Olivine, o magnesium, iron magnesium silicates. Yung palang olivine. No? Dapat alam niyo yung mga chemical formula ng ano. That's mineralogy. Tama ba? Mineralogy. No? So, nakikita niyo, di ba? Yung basic, pumunta ka sa applications. Kaya sabi namin, during the review, basic is very important. Dapat alam niyo yung basic. Kung kayo tatalong kagad sa ano, hindi niyo naman alam. Dapat should know the basic lagi. Yeah. Ayun na yan. Ano? Nakarinig siya ng hiwalayan eh. Ayun ang magbante. Ayan. After the lateralization process, no? Yung sinasabi din ngayon, nakakreate siya ng laterite profile. No? Laterite profile has five major profile or zone. No? So meron siyang nakikreate na five zoning. No? Una, let's start from the upper portion. No? Ng mga laterite. No? Una is the topsoil or tinatawag nating red limonite. No? Yung upper part, mostly color niya brown, clay, silty. No? So second, beneath dyan, sa ilalim ng topsoil mo or red limonite, meron ka tinatawag na limonite. So, di ba? So, yun ang tawag sa kanya, limonite or clay-rich layers mo. No? Mostly ba, ayan yung mataas ang iron content. Andyan siya lahat. Naiwan siya sa taas. Iniwanan na siya. No? And then, meron kang, ang third layer mo is the transitions. No? So, this is where the boundaries of limonite, the upper portion and the lower portion mo. No? So, dyan na nangyayari lahat. Nagkakaroon ka na ng segregations, accumulations ng mga elements mo, and then it affects also noong characteristic nung ano mo, it become more porous na. So doon nagkakaroon ng formations, no? And then ang pinaka-importante sa laterite profile is the saprolite, no? Ang tatawag natin saprolite zone or tinatawag is the weathered bedrock. Saprolite zone is known as for the highest nickel content ng profile mo. So nandiyan lahat. 'Di ba? Galing sa taas, bumaba, karoon ng chemical weathering, nag-precipitate siya sa water table mo, nandun. So, you are in the saprolite zone. No? And last is yung bedrock na natin, or yung parent rock. Yan yung tawag na ultramafic rocks. Yung either it's a peridotite or ano isa? Peridotite tsaka pyroxenite. Kalimot ba? No? Tapos, tandaan nyo yun.
So yun na siya, no? Yun yung bedrock, no? At yun, no? Yan yung profile niya. Yun ay schematic diagram lang. Ano kaya itsura niya sa actual? Yan yung diagram is the sample of the laterite mo, no? So you have the limonite, the upper part, no? The soil part, no? And the middle, no? So mostly nawawala na si transition, no? Mahirap na kasi makita. Sometimes there are very thin layers lang ang transitions mo. So kay iba, hindi na nila sinasama. You have three major profile na lang, no? You have the limonite and the saprolite zone to make it easier. And then the bedrock with the basement rock. So yun ang itsura niya. Here's a sample, no? Yun nga, yung transition. That's how the transition looks like, no? Very erratic, hindi siya very uh, homogeneous, no? Medyo erratic ang profile mo galing sa transition. You have the topsoil, the limonite, the transition, the saprolite, no? So yun makita yung bedrock. But the saprolite means more on anong characteristic niya? More on boulders na siya, di ba? Okay, ang ano niyan is moderately weathered. So, nasa moderately weathered portion ka ng laterization mo. And then the other, it was in Kabangahan, no? It was in Surigao, no? So makita doon yung inyuhang profile, no? Another profile, how it was. Kanina, akala natin diretso lang, no? Akala natin horizontal lang. Pero sa actual, erratic pala siya. So, at least ngayon, nakita nyo. Ay, pag dinrawing nyo, paano kayo tsura pag nag-exam, lumabas sa exam to? Paano nyo siya i-drawing? Di ba? At least you have the idea how the diagram and the actual, how it looks like, no? And then, ano yung parent rock mo sa ilalim? Anong tawag sa kanya? Ultramafic rocks, possibly peridotite, and pyroxenite. That's how you digest, you understand the system, no? Hindi lang binasa mo, di ba? Kung binabasa mo lang, hindi mo na alam. Hindi mo na paano mo i-correlate lahat ng binasa mo, lahat ng geological terms na sinasabi, no? You have to learn to correlate everything. Ayan, bumalik na naman tayo sa profile, no? Simple. Pero siguro sa exam, pagka bagay, nung araw kasi dinodrawing pa namin yan na nag-i-exam. So, yun siya, no? So, ano yung mineralized, no? You have the basic profile and the mineralized side ng profile. So, yung nagiging tatlo na lang siya. Make it more simple na lang, no? Even sa, sige, ma'am. Sige, ma'am. Mostly, kasi the fresh samples, no? Kaya lang it was weathered, no? So, you do sampling on the field, sample the soil part, the limonite part, and then sample the saprolite part, no? So, ang fresh sample natin is yung weathered na, the limonite and the saprolite. That's the fresh sample. Kasi pag sinasabi mo siyang fresh, akala natin kasi minsan napapagsama yung sampling ng gold and process ng hydrothermal and then the supergene. So, but all of them is fresh samples, no? So, kung hindi ka pwedeng maghanap ng fresh, as in yung fresh rock, bedrock, kasi walang grado yun or wala siyang grades, wala siyang nickel kasi fresh. Kung titignan mo to sa profile, di ba? So, ang nickel mo, anong grado? 0.3% lang. And you go to the logically fresh, at sasample lang mo lang ito, you get 0.3, the value, no? This is the range. Pero yun nga, tanong niya kanina, you get the profile, you sample the phase, tawag namin doon phase, ng laterite profile, sample it every 1 meter. No? Kung ano yung mabas yung profile mo, sample it every 1 meter. No? So sa amin, no, if you apply the mine geology, so minsan hindi mo na kailangan hanapin pa si limonite saprolite. No? Basta we sample it 1 meter interval. And the values and the grade will tell you the boundary of the limonite and saprolite. So yung analysis na ang magsasabi sa iyo kung nasaan ang limonite at saprolite. No? Ikali, di ba? Tingnan mo to. Yung sa nickel mo, or example is yung iron mo. Yeah? So sa analysis, sa laboratory, if you sample it, no?
Kapag ang iron mo lumabas do sa result ng alam mo, sinapula mo yung limonite mo or the whole profile, no? So halimbawa, sa resulta mo, yung 10 meters mo, ang average grade mo from 40 to 50. That the limonite, no? And then if you go down at nag-sample ka, ang lumalabas lang is 25 to 40, no? Or 10 to 25% of iron. Ang magandang guides sa laterite profile or pa-identify na profile is the iron content. Di ba? So lahat kasi ng iron mo nasa ibabaw, mostly composed of, yung limonite mo, di ba? It's mostly composed of iron. No? Sudden abrupt. There is sudden abrupt between the ingrades in iron. So makita mo yung depletion niya. Halimbawa, bigla na lang nagsample ka ng saprolite, ng limonite mo na sa taas, no? So you get 50% and then you do something and then sudden abrupt, babagsak siya hanggang 25. You can see it on the laboratory analysis when you do something. So madali mo siya ma-identify, no? So mostly yun ang ginagamit sa mine geology, sa operations. Sa exploration, ibang approach naman. You have to identify it. Ano, ano yung which the saprolite and the limonite portions. Mamaya, ito. You will get the idea how you identify through, halimbawa, sa explorations, no? Halimbawa, the limonite zone, no, i-discuss natin, is the uppermost portion of the laterite profile. Taas siya, di ba? So, ano masasabi mo sa weathering niya? Strongly weathered na siya. No? And then, ang grain size mo, you can see the grain size, actual, di ba? Ano ba yung mga grain size natin? Silt, clay, sand, this is the grain size. Di ba? Ay, nga pala, okay na daw sa kanya? Ay, okay ba sa kanya yan? No? So, sabi mo lang sa kanya na uh, yung sampling mo is all of them are considered fresh samples. Kasi na-interchange siguro yung fresh eh. So yan, no? Balik tayo rito. Limonite. No? How you identify the limonite? Megascopically, ano yung nakikita nyo? No? Alam natin, uppermost portion siya. But how you describe it? No? Weathering niya, very strong. Kasi lupa naman na yan, hindi na siya bedrock. Lupa na siya. No? Ang grain size mo, ano ba mga grain size ng mga lupa? Mostly, di ba? Clay na siya. Clay and silt materials ang itsura niya. Colors. How will you describe the color nung limonite mo? Brown to reddish brown to yellow orange. That's the color, no? Ng limonite zone mo. And then if you go to the middle, is the saprolite zone, no? The middle portion of the laterite profile. Nasa gitna siya nung dalawa, no? So how do you consider it? The weathering, no? So may nakikita ka pang sa saprolite. Ano pa nakikita mo sa saprolite? O yan. Anong nakikita nyo sa saprolite? Bato. Di ba? You have the remnants pa ng ultramafic rocks mo. That's mostly, sabi namin, pagka above 10% ng estimation mo ng percentage ng boulders is consider is saprolite. So isa pang indication yun, the boulders na nasa saprolite zone ka. Pagka nasa limonite ka, may boulders ba ron? Wala. More on clay or clay silt materials or ang grain size mo. Diyan sa saprolite, mostly makakita ko niya na pebbly size, sand size siya, no? May mga ganun sizes. Okay na, no? The lowest part is the bedrock, no? Ayan yung fresh na sinasabi. So, ang color niya is grayish green to dark green. So, hindi mo na siya ma-distinguish, no? Yung zoning, no? So, ito naman, no? Showing you the, the laterite profile with corresponding elements or minerals, no? So, dito, primary minerals, the olivine, no? So, ang olivine mo mostly nasaan na lang siya during the weathering. Nasa ilalim lang kasi hindi ka pa nawe-weather. As you go up, no? Tingnan nyo muna yung primary minerals, no? The thicker doon ang mas dominant, no? The thicker lines are the dominant, no? So,
If you go to ano, no, to go to weathering process, no, so yung olivine, as you go up, nawawala na siya, no? And then if you go to mineral sands forming weathering, no, so mas tumataas naman yung iron mo, and you go down, yung geotite mo, nawawala. That's you understand the ano. And then you correlate it on the profile, no? So sabi dito, yung FeOH or the geotite, no? Mas makapal man siya sa limonite, so mas marami siya, no? That's what's the saying the graph, no? Okay na, no? So pyroxenes mo, kapag nasa baba ka pa, within the bedrock, so hindi pa man siya liberated as you go up, nawawala na yung mga iron, mga mafic minerals mo, no? Weather siya. But lumalaki yung iron, geotite mo na, i-convert na siya sa geotite, no? Ganun din, ang hematite, no? So, ang geotite pala hanggang saprolite meron, no? Kung titignan mo yung graph. So, meron siya. Kasi weathering pa man yun, no? Okay na to? You understand the ano na? So, no, we go to the next is the mineralogy na, no? So, ano ba yung mineralogy, no? It was a sample from a core, no? So, ano ba itsura niya sa core kapag ng limonite, no? So, yung ano mo, yung limonite zone mo pala, ano ba yung mga minerals na tayo? Isa rich in calcium, sodium, magnesium, iron, and aluminum, as known as smectites na siya. So, smectite is a clay minerals, no? So, nagpo-form siya, no? Which can contain traces amount of nickel. So, meron pa siya, no? So, yun nga, makita mo, ilang percent na lang sa taas? Less than percent pa lang, no? Actually, may mga 1% pa din niya pag minsan, no? Kasi nga, dumidikit siya doon sa mga geotype mo, no? Naiiwan. So, the nickel is the limonite zone is found within the iron oxide, such as geotite and hematite. Ano yung mga common, ano daw, sabi niya? Sa limonite, ano yung mga common na minerals mo? Geotite and hematite. Oh, yun. Oh, mineralogy. No? Composed of geotite and hematite. Baka tanongin ko, ano ba yung most minerals na makikita mo sa limonite? You have no idea na dominant ang geotite at hematite. Ganun siya. Yun ang tungkol sa mineralogy. No? So, meron kang spinel, no? So, is as known as chromite minerals, no? So, yung accessory minerals mo ng parent rock mo, na-liberate, hindi na weathered ang chromite mo. So, nagiging siyang spinel o tinatawag ng spinel, no? Check nyo ano yung chemical, anong spinel, no? Ano, chemical composition. Then, meron ka pang naiwang silica, no? SiO2. May occur as fine amorphous free silica. Very common yan. Makikita nyo yan sa actual, no? Amorphous siya, para siyang minsan powdery yung itsura, no? Para siyang nasa voids. And then, meron kang silica, yung mga puti, makikita nyo sa film. That's the silica, amorphous silica, no? So, meron ka mga enstatite din, no? So, residual enstatite, no? Then, you have the geotite host the nickel, no? Tanungin kayo, oh, sa limonite zone, nasan ba yung nickel doon? Saan mo siya makikita? Tanong na gano'n. Baka may tanong na gano'n ba sa board exam? Saan siya makikita? Kasama siya ni geotite. Silang dalawa magkasama, no? So, yung tatandaan nyo, mga keywords yun, no? Ganun ka sa mineralogy nun. Dapat, si nickel pala, nickel laterite man ang topic natin. So, pag nasa limonite zone ka, ang nickel mo nasa geotite. That's you how yung sabi ko, di ba, you have to digest, no? You have to understand the process, how it, no? Ano, mag-review. Hmm. Ewan ko lang, baka may magaling sa inyo ano, tawag mo lang tayo, magaling mag-memorize. Memo Plus Gold. Commercial ba? Iinom muna ako ng Memo Plus or something, ano, para, di ba? Ano ba kinakain ko nung araw nag-review ako? Chocolate lang eh. Kinakain ko chocolate na tagli 5 piso. Ah. Ewan ko kung meron ba rito noon, yung Lala chocolate. Yung malapad na chocolate na gano'n. Lala ang pangalan. Ewan ko meron sa, ano nun, sa Dumaguete. Mabot ba yun yun? Lala chocolate? Local na chocolate?
Anyway, so next, sa transition zone, no? So, kanina pinakita natin ang itsura ng transition zone. Very erratic yung zone na yon, no? Mostly hindi mo ma-distinguish. Minsan manipis. Very thin ang layers niya and then very erratic, no? So, meron pa rin siyang olivine. Yung mga naiwan pa rin siyang olivine. Kasi, di ba? Sa taas nga, yun sa laterite profile mo, sa taas highly weathered na. If you go to the middle part on the boundary of the saprolite and the limonite zone, meron kang transition zone. So, ano pa yung makikita mo? So, may mga olivine ka pa. So, hindi pa siya na-weathered masyado. So, meron kang pyroxenes. Makikita ka pa ng pyroxenes. So, meron mga smectite ka na, clay minerals, no? Because you're start to weathering na. No? And then you have the geotite, serpentine, in varying amounts. No? So, mando pa na siya. So, parang doon sa transition zone, parang doon naghahalo yung original or parent rock mo or parent minerals mo sa weathered sa transition zone siya. So naghahalo doon yung element or minerals ng limonite at ano ba yung nasa ilalim? Saprolite. No? So doon siya naghahalo kaya that's very visible yung mga minerals na to. So no. Ano makita niyo diyan sa drawing isa pictures no that's a limonite no showing the limonite and the hematite. And then yung itim niya that's the geotite. No? If you go to mineralogy, what's the physical characteristic of geotite? Anong color niya? Itim ba? You know? Reddish ba ang geotite? Babalik kayo sa mineralogy ngayon yan. Bubuklatin niyo yung libro niyo, mineralogy, geotite, physical properties. So that's how you go back. No? That's how you review. You have to go back kung ano yung mga dito. Di ba? Then, may chemical formula na siya. So, that's how you review, no? So, combination na siya. Naghahalo na yung minerals mo, mineralogy, ano ba? No? Ganun. Ay, sige ma'am. Sige mo na. Sagutin mo natin yung question. Yes, it's a part. No? So, part siya. No? If tesa means the laterite profile includes the weathered portion and the parent rock. The laterite profile. Kasi sa three zones, di ba? Ngayon na. So, include siya. No? Sa zoning. Tama ba? Sige na. Hindi naman, no? But you have to go to the megascopic side, no? That's why I'm giving kanina, no? Ano yung mga, dapat alam yung physical properties, no? Tapos the limonite, no? Especially limonite, what I say kanina is, what's the color of limonite? Oh, yun. Masasabi mo siya. And then, what's the percentage of boulders? Diba? Dati sa limonite, halos wala siyang boulders or wala siyang gravel or pebble size. That's how you describe, to identify the zone without relying on the grades, no? So yung grades na lang yon just to confirm na lang yon later na yon, no? So that's the answer doon. Uh, ang ano kasi, ang limonite saprolite is a distinct layering nga talaga siya, no? So, serpentinized bedrock ka, di ba? Sabi niya, you have the serpentinized bedrock, no? Serpentinized bedrock is mostly, anong sabi natin sa serpentinized? Meron ka low metamorphism, no? So, meron ka lang low metamorphism na serpentinite mo, di ba? So, sa low ano, we introduce water, no? Yan serpentinite hydrous yun, silicates, no? But the parent bedrock mo is considered as ultramafic rock, no? So, spark pa rin yun, no? As you consider. But that's how you profile it, no? Basta sa laterite profile, you have three zonings, no? You have the limonite, saprolite, and the bedrock. I don't know it's what kind of the uh, parent rock you are, but you still in the ultramafics, no? Tandaan nyo, serpentinization is a process of metamorphism, di ba? But your original rock is
ultramafic rocks, di ba? So, ganun lang siya. That's how you, ano, you name it. Okay na? Okay na daw sagot ko? Okay ba sa kanya? Anyway, no, we go back, no? So, the transition zone, no? Then, there's the layer or zone where mixing of limonite and, ano nagmi-mix dyan? Limonite tsaka the saprolite. Layer mo, no? Mamaya magpa-discuss ako. Sino kaya discuss the profile? Na? O kaya magtanong mamaya. Yati kung meron ba kayong na ano. Anyway. Let's go to the saprolite zone. No? This is the nickel zone of the nickel laterite profile. Nandito ang nickel mo. Kaya siya tinatawag na nickel laterite. Nickel. No? Nickel. No? So, nandito siya sa saprolite zone. So, what's the saprolite zone? The source of nickel. Oh, yun nga. Sabi niya, it's the source of nickel nga. No? From the olivine, iron, magnesium silicates, and predominant mineral are peridotites. A common type of ultramafic rocks. No? Yun daw ang source mo ng nickel, no? Yung saprolite zone mo. Nandun ang concentration ng nickel, no? In the saprolite zone, nickel is contained with a series of mineral groups known as hydrous magnesium silicates, no? Which consists of serpentines. So, yan. May serpentines na. May kasama na. Naghahalo. Di ba? Meron kang magnesium. Ano, titingnan yung chemical chloride. Meron kang Fe2, Fe3, Si, aluminum, no? O10. Oxygen plus 10. That's silicates, no? Cepulite, no? This magnesium silicate hydroxide with mas maraming tubig. That's how you read the chemical formula. Di ba? H2O, di ba na ba H2O? Tubig, di ba? So you have, mahatas lang ang ano mo. Molecular weight lang, nilalagyan mo lang siya ng. And garnerites, no? Nickel-bearing hydrous magnesium silicates, no? Baka may lumabas sa exam, ano ba yung ano? Nickel-bearing, ano yung hydrous magnesium silicates? How do you, ano nun? Baka yun na lumabas. Choices, letter A. Yan. O sa labas si garnierite, no? Ano si garnierite? Magnesium silicates. Oh, so that's the garnierite, no? And garnierite is known as the main or the main minerals or nickel, no? Geotite and smectite clay is fine and hosts nickel, no? So meron ka pa rin konting geotite, no? Magnesium oxide contains high nickel and moderate cobalt, no? So meron pa rin, may manganese ka pa rin. Green garnierite like sampo. Ay yung makita ka minsan nakala mo garnierite na, di ba? Anong lumalabas ng ano? Physical properties ni garnierite? Color niya? Green. Green garnierite like samples prove that low nickel dioxide and ensotite crisscrossed by thin veins of higher nickel containing paste and presumably lizardite. That's the other name for for garnierite. It's a part of the member, lizardite, no? So isang magnesium has ano rin siya, hydroxides. But I think the chemical composition lang, yung lang siya nagkakaiba. So makita nyo to, isa core log, no? Sa core log, ganyan na itsura niya. May mga greenish ka na nakikita, no? And then yung sinasabing mga uh, along the bay, yung mga fracture film mo. So yung mga ano ba yung mga fracture film mo? You have joints, no? So you hit the saprolite zone and then may mga joints man ka, may mga fracturing ka. Sa fractures, doon din nagpe-precipitate ang nickel mo. No? Di ba yung kanina, yung mga conditions natin, part is fracturing. No? So nagkakaroon ng grade yung saprolite mo and nickel are being precipitated in the fractures. No? So nag-host din siya. Nickel-rich base, of course, along olivines, no? Boundaries and small fractures, no? So meron kang mga serpentine veinlets containing minor nickel, no? So mga serpentine, no? So sabi nga nila, no, may nag-research, I think this is with the, Dr. Hell and
Kung UPN Dr. Gil, no? Garnierite, no? Serpentinite plus Ashburgite plus weathering, no? So anong para magkaroon ka ng garnierite, anong kailangan mo, no? Kailangan mo serpentinite, no? Tapos ang parent rock mo is Ashburgite, no? Plus weathering. So para maka-form ka ng garnierite, no? So no, garnierite complex hydrosilicates of nickel form only in the bedrock and exposed of Ashburgite. May mga study daw na mas maganda daw ang formation mo ng mga garnierite sa Ashburgite. You have the Ashburgite. Ano yung kanina? Mamaya, balikan yung, yung diagram kanina. Tingnan nyo kung ilan percent ang olivine, ilan ang orthopyroxene, no? And clinopyroxene. And you classify the Ashburgite. No? Ano siya? So, yun pala ang mga requirements. Or anong kailangan mo na meron kang magandang uh, uh, precipitation or magkaroon ka ng garnierite. So, no? So, there are instances, no, lumabas na meron kang bedrock, which is ultramafic, pero wala kang electrolyte, no? Hanggang ngayon, pinag-debate pa. Bakit daw ganun? It was very, ito, nakita namin to sa Surigao ito, no? Tapos wala naman siyang saprolite. So, bedrock, no? The bedrock is dunite, no? Very common yan. So, ang meron kang neutral, very manipis, at nasa structure siya. Doon siya nag-accumulate, pero yung layer mo ng is wala. No? So, pag nakita mo wala siyang limonite, saprolite, maybe, then you can identify the dunite. No? You expect na sabihin mo, ay, dunite yung ultramapis ko rito. May nickel kaya to? May mga ganong questions ba, no? So, yun siya, no? Dunite or dominant terrain yields epihydroxide, oxyhydroxide laterite profile may not produce a distinct saprolitic tone, no? So, hydroxides and oxyhydroxides, sabi na, formation. So, yung sabi na, pagka epihydroxides is more on water, so maybe the donuts is formed on sa ilalim, sa dagat, di ba? That's the opilite, di ba? So, sa formation mo, mamaya, makita niya ano ba yung opilite. Huh? Baka lumabas to. Ganyan. So, ano pa bang meron sa, sa laterite natin? You have the REEs, no? So, lately, may na-identify na silang REEs, no? So, through laboratory analysis, no? That's the value-adding minerals, ang tawag nila. REEs are very expensive daw, no? That's why they're looking for REEs, no? So, base doon sa results, sa mga study na ginawa nila, mostly scandium, no? You have the REEs and other are platinum, minor palladium, no? Meron kang zinc and times and copper are found occur in laterites, no? Siguro meron kang uh, intrusions, no? Kaya ka meron kang zinc and copper, no? Ano kaya yung copper mo diyan, no? What kind of minerals ang copper mo? Laterite, gano'n, di ba? Yung zinc mo, no? Lithium is reportedly discovered in other HPAL process. So na-process na siya, no? So doon lumalabas yung yung REEs mo, no, sa planta na. No? After you process the laterite, nickel laterite, so doon pala lumalabas, no? So scandium forms of RE family introduced in yttrium. So tatandaan nyo to, no? Ano yung mga common REEs na nakikita sa laterite? You have the scandium, no? You have the platinum, minor palladium, no? No? Meron kang yttrium, ano, the small iconic radius of scandium is equal to Fe magnesium, ano. So ionic radius na. So may masyado na maliliit yan. Under microscope na. So ganun siya nakikita. But when you say laterite, no, baka tanungin, is laterite carrying REEs? Meron bang RE ang nickel laterite? Meron. No, so may idea na kayo or lumabas sa questions, no, meron, di ba? Pero ang choices, scandium, palladium, and then that's all of the above. Di, tama. In letter, ano yung last letter ba? Letter C? D.
E. All of the above. O, yung E. E. All of the above. O, ganun ba? Lahat pala nasabi ron. O, all of the above ako. Ah, ito mga tricky questions. No? Ewan ko kung lumalabas pa ba ganun, Sir Christian. No? Meron pa? Oh, tricky questions. Oh, yung mga tricky questions siya. That's why sabi ko sa inyo, huwag kayo mag-memorize. You have to digest what you're reading. No? Okay na. Meron uli? May laman bang IEs? Meron. Sige, base sa mga laboratory analysis. No? So, local nickel attracto, yung ano na, no? So, one of the naalala kong question sa board exam noon is where you can find elephant. Question sa board exam yun, noong time namin. And it was being discussed. Ano, saan punta? Punta ka sa India? Punta ka sa Thailand? May mga sa Africa? Yun ang choices nun. Go to India, go to Thailand, go to Africa. Now, where you can find that, seriously it's a question the board exam. Sa team, magugulat ka. Where you can find elephant. Oh, di ba? One choices. Yun nga, Thailand, India, no? And then you go to, ano pa isa? Africa, may elepante. Sa baba may elepante. Where you can find elephant. And the last choice is to go to the elephant country. O, ano sagot doon? Tricky question again, di ba? Sir Christian, sa another tricky question. Then, serious ako, lumabas sa board exam niya. Where you can find elephant. You're in geology. No? Yan. Papasok na pagiging geologist mo. Saan po tas Thailand? So, ang sagot doon, wala pa rin. Sige, mamula tayo. You will go. Where you can find elephant. Pero you are in the side of geology, ha? Sige. Sige, where you go, where you can find elephant. Di ba? Sa Manila Zoo ba? Patay na yata yung elephant ron eh. Di ba? So, di ba, ang choice is Thailand, India, Africa, and then go to the elephant country. So, ang sagot doon is go to the elephant country. So, kasi ang elephant is, pag nasa geology ka or mine geo ka or side niya ng industry, no? Elephant is a deposit. Any kind of deposit yun. So, di ba? It's a mineral deposit. Diba? So, nickel is one of type of deposit. Supergene deposit. Oh, yun, di ba? So, tanong doon, di ba? Where can find elephant? Go to the elephant country. Ano yung elephant country? Oh, sige daw, geology. Dito, sa lateral, where you go to the elephant country? Ano yung elephant country dito? Na may ultramafic rocks. So, yan yung sagot. Kung saan nyo nakikita ang ultramafic rocks? Opulite. Sagot. Yun ang sagot. That's the elephant country. Opulite. So, saan ba may mga opulite? No? So, anyway, no, let's, ano muna, no? I-define yung ano yung opulite, no? Opulite is a trash sheet of ancient oceanic crust and upper part of the mantle, rocks that had been uplifted, exposed above the sea, and often in place on top of a continental sphere or other island earth settings, no? So that's the opulite sequence, no? Complete opulite sequence can be found in Zambales, Isabela, Southern Palawan, and Puhada Peninsula, where in the series, no? On the MGB, no? So, na-identify niya, no? Mas on the MGB, no? So, nandiyan yan yung mga elephant country ng nickel, no? So, you can see, no? The profile. Have you familiar ba sa, opulite sequence during sa, sa school? Have you discussed about the opulite sequence? No? So, ganyan ba itsura niya sa
Apat na layer lang. So, hindi siya kumpleto. Complete. Hindi siya kalated. Ito generalized stratigraphic apelite, no? 1975 pa pala yan. 1987. But it's a very, no? It's a complete laterite profile. Umpisa natin sa taas, meron kang sediments. Ano yung mga sediments mo, no? May mga sedimentary rocks. Sediments is sedimentary rocks, no? And then you have the pilolaba. So, ano yung mga pilobasalt? Mostly, laraba composed of basaltic compositions or basalt. No? Yan, minsan niya, ano ba yung pilolaba? Ano composition niya? Is it andesitic or mostly basaltic? Ano ganoon ba? And then you have the dia-based dikes. You have, magkakita ka ng dikes, yeah, in a opilite sequence environment or geology is opilite, so makita ka ng mga dikes. You are in the sheeted dikes, no? And then you have the massive diorite or gabro. Mostly gabro yan. So you can identify, no? Gabro. Ang gabro ba nasa ay ano kanina? Kailangan ba ng gabro? May laterization ba sa gabro? Sa IDS natin kanina? Wala, no? Ano ba ang chemical composition ng gabro? Yun. Search nyo, what is gabro? Balikan na naman sa libro. Di ba? So, bakit hindi siya as source ng nickel mo or something, no? And then you have the layered gabro. So, Christian, layered gabro. Buhada, di ba? You have the layered gabro, no? Gobjen, no? So, meron ka, no? So, you have the dunite and chromite, no? So, sa layered gabro, nakakita ka pala ng, ano, ng chromite. So, nandun ang deposition mo ng chromite in a layered gabro. So, you have the transition, you have the pyroxenite and wearlite, no? Kapag identification mo, wearlite and pyroxenite, you are in the, ano, no? Level and transition ng so ng opilite system mo. And then you have the dunite, no? So the dunite hosts also the chromite, no? So may chromite talaga siya, di ba? Kaya may natin naliliberate yung chromite mo, no? As a spinel daw, di ba? Then you have the harsh budgite na, no? The lower zone, no? The lower level ng profile, no? Yung diagram, sa typic column ng opilite sequence mo, no? So, sa ilalim niya, nandiyan yung mostly, no? Meron kang harsh budgite, no? Dunite. So, alternating layers, kung titignan mo siya. No? Isang alternating layers. Pali pa, marami kang, ano, paulit-ulit yung lithology mo. No? So, yun na, no? So, mostly dyan daw makikita ang ating laterization, no? May laterite ka, no? So, yan na, no? So, where you can find this ba? Sa Philippine settings natin, no? So, if you go to the general map, no? There are identified, no? Mga opilite sequence, no? Sa Luzon, you have the Zambales opilite, no? Is in some Santa Cruz Zambales hanggang Masinloc. Yung mga Dakoto and Masinloc Black pa dyan. Ako Black. So, yun nasa Luzon on the western side. And then, if you go to the eastern side, no? And then yung sa Isabela, no? You remember the Dinatige. This is an opilite sequence din doon, no? Nung araw, hindi namin alam yun. Lately lang, no? Ang alam lang namin is yung Santa Cruz Zambales. Yung apat na yan. Yung sa Isabela, hindi siya very familiar. Ngayon, meron na. No? And then, if you go down, no, very popular, is yung Palawan, no? Palawan opilite sequence, no? Diyan nag-umpisa lahat, no? Ang laterite, which is in yung sa Rio Tuba, no? The mining is the Rio Tuba. So, and then, meron ka din sa Dinagat, no? Dinagat opilite sequence, no? That's the distributions, no? Ito yung may mga complete, no? And then, you have the pinakadulo is the Pujada opilite sequence, no? Is in the Mati and Governor Generoso. Pero meron din mga slab ng mga opilite or ultramatic rocks in Tawi-Tawi, no?
Pero hindi ganun ka-pervasive ang Laterization mo. Especially yung dito. I think sa Cagayan de Oro, yung Northern Mindanao. No? And Tawi-Tawi, meron din. No? Yung Negros Panay, meron din siya dyan. So this is the distribution ng laterite deposit natin sa Pilipinas. Baka tanungin kayo, dapat alam nyo kung nasaan. Saan kayo pupunta. Saan kayo maghahanap. Di ba? Explorations. Tingin ka muna sa geologic map. Nasaan ba ako maghahanap ng laterite? Doon ka pupunta sa kung saan may ultramafic rocks. Kung saan may opilite. Kasi, di ba? So, yun. That's how how you digest it, no? So, yan siya. Then, this is how it was distributed. No? That's the different mining companies, no? Almost, kompleto na pala, no? Santa Cruz, Isabela, no? And they have already a resource area, no? Na-compute na nila kung ilan ang laman through explorations, no? So, I'm very familiar ngayon yan, siya. Yung Birong, Rio Tuba, no? Then Tawi-Tawi, lately, na-develop si Tawi-Tawi. And then Surigao, Hinatuan, no? And then Agata. And sa Bisaya, sa region meron din. Yung sa May Giwan, yung Manicani Island, isa traumatic rocks din. And then you have the in Bukidnon, no? Meron din. Pero wala siyang resource, no? Yung sa Bukidnon, ibig sabihin, hindi siya pa well-developed, well-known. O siyang ultramafic, pero wala siyang manipis ang laterization mo. No? That's why blanco sila. But they are identified. Baka manipis o mali. Hindi ganun ka-extensive yung laterization ng ultramafic rocks mo dun. And that's all. Thank you. Magang salamat at good luck sa mga mag-exam. So I hope sana nakatulong kayo, you understand something sa nickel laterite. I make it simple lang. So if you do like, search lang kayo. Kahit ako noon, nung nagre-review ako, bumabalik ako. You have to go back to your book or you have to go back to the ano. Kasi during your review, especially sa applied, you will encounter different terminology sa geology na ngayon mo lang na-encounter. I have to go back. Ano ba to? Ano yung sinasabi niya? No? So, mas maganda yung gano'n. No? Tsaka, know your weakness. Ano ba kayo? Saan ba kayo mahina ngayon? O yun, isang gaya, bigyan ko na kayong tip. No? Saan kayo, ano yung mahina nyo? Saan kayo sa side ng sa geology? Mineralogy, petro, you should identify na. O lahat. Pagka lahat, mahirap yun. Di ba? Pagka lahat, mahirap yun. Ilang buwan na lang. Buwan na lang masalis yan. Ito, no? You have to do your review. Malapit na, no? Ako ilang mas ba ako nag-review nun? I think ano lang yata 1 month yata to. Ako. Pero I do review, ano lang, self-review. Pero dinisiplina ko. You have to discipline yourself. Kung review. Di ba? I wake up. Actually, hindi ako nag-review sa gabi. Nagpupuyat? Hindi ako nagpupuyat. Oo. Kasi ang ginagawa ko as pag-review, no? I do review in the morning lang. And then may oras lang siya. I start review by 7. 7 a.m. Hanggang 11 yon. Then I start uli at 1 hanggang 4 or 5. Then gabi, nanonood ako TV. Hindi ko sabihin gawin niya. That's the that's how I do it. Kasi, di ba, you internalize what you're reading, what you're reviewing. No? When you say disciplina, as in, wala kayong gawin, let's just review. No? Kung kaya nyo basahin yung books or ano nire-review, isulat nyo yun. No? Ang nga namin, para kang, sa Tagalog, baliw. O para kang sa Bisaya, buang. Kasi, binabasa mo yung, yung definition of terms, and then, binasa mo lang, but you have to
Ano ba to? Hindi ko siya maintindihan. You read it 3 times. Pag hindi mo maintindihan, you have to read it 3 times or 4 times. Pag nalaman mo na, salit na i-transfer mo siya, yung kinopya mo yung sa book, ililipat mo sa review materials mo, ikaw ang magsulat. Ano yung naintindihan mo sa binasa mo? Read it, then analyze. Ito pala si ano, ganito pala ang quote. That's how you review. Hindi mo siya yung memorize. Diba? Sisira ka na, kahit sa gabi, hindi ka na nag-memorize. O nga, 7, morning, no? Kasi yung gigising ako ng 5, maglilinis ako ng bahay, magluluto ko ng pagkain ko. And then I start at 7. Talaga 7. Tapos na lahat ng gawain mo. Then 12. O, 12. Pahinga. Kasi 11, di ba? Magluluto ka. Kasi nasa boarding house din ako noon eh. So 12, 11, magluluto na ako ng lunch ko. Lunch. So pag medyo bis ako nakaluto, load ako Itbulaga. Di ba? Itbulaga pa nung araw, Sir Christian eh. No? Itbulaga, alam mo ba yung mga palabas no? Ay, napanood ko yun. Yung Wawawid pa yata, yung nasa channel ko kasi ano. Tawa-tawa ka ng tanghali hanggang pagka 12:30 pa. Pwede pa ako matulog. Ay, nanap ako ng ano, nagnanap ako ng hanggang 30 minutes. And then I start again review hanggang 5. Then cut. Kung ano lang matapos ko. And then, pagdating ng 5, tapos na. Luto ka na ng dinner mo. Di ba? Dinner, labas. Diba? If you are religious, go to the church. Di ba? Huwag nyo kakalimutan yun. Ako kasi noon, when I do review, in a week, di ba? Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, no? If you believe or you are a Christian or Catholic na naniniwala, no? You go to the church. Ako, every Wednesday, asan ako? Hapon na. Andun ako especially in Manila, taga Maynila. Nasa Baclaran ako. After I review ng 5, I go to the church. Malapit lang yun eh. Sakay ka lang ng train, LRT. Okay, ilang minutes lang yun. Attend ka ng mass every Wednesday. Balik sa bahay. Tulog na. Hindi na ako nagre-review sa gabi. Bukas ulit ng umaga, parang hindi ka masyadong may stress ba? Parang ganun lang. And then, pag Friday, asan ako? Pag nasa Manila, Quiapo Church. Friday is Quiapo Church eh, sa Manila. So, nandun ka naman sa Quiapo. Isimba ka nun. Yung hapon. Yun, di ba? Nasamahan nyo ng dasal. No? And then, pag Sunday, grabe, no? Grabe manalangin ba? Kompleto sa linggo, 3 beses. Di ba? Di ba? After, uh, pag Sunday, regular mass. Pinakamalapit na simbahan. Yan ka lang mass. Di ba? Ay, nag-ano pa pala ako nung gabi. Nagro-rosary pa pala ako sa gabi noon. Di ba? Pinagsasabay ko yun. Kasi that's why, I have to do that kasi, need help. Sabi nga, miracle. Di ba? Kaya pagdating ng board exam, bakit ganito yung tanong? Ang dali lang. Ay, ganun. Di ba? Ma-obserbahan mo yun. Dapat parang ang dali-dali lang yung tanong. Di ba? Ganun ba? So that it helps, di ba? So you do it, no? It's a combination of aral, disiplina, and then you seek for, pray. Huwag yung kakalimutan yun. Sa Manila noon, especially yung mga estudyante sa Manila, they go to the Quiapo Church. Even yung mga taga-USEP, dala-dala lapis sa Quiapo Church. Nagpapa-bless. Pag nakakita ka sa Quiapo Church, nagsimba ka, puro lapis ang nakataas, lahat yung mag-i-exam. Sabi ko, maraming magbo-board exam Kasi lapis tinataas. Lapis, eraser. Pa-bless nila sa Quiapo Church. Sabi ko, dami mag-i-exam ngayon. Pala kasali ka. Yan. Diba? So, it's a combination. Isa tip lang. Huwag nyo rin kakalimutan. That's why during the board exam, ako noon hindi ko akalain na makakapag-board exam din ako kasi nagka-problema yung documents ko. Hindi tinanggap ng PRC dahil walang picture. Walang picture yung transcript ko. So, hindi pala tinatanggap yun. Di balik ako sa school. Sabi hindi na yata ako makakapag-board exam. So, ang ginawa,
No, may kakilala ka sa loob, inayos, 3 days. Sabi, sige, hintayin mo 3 days. Ang deadline mo na lang, 3 days lang ng filing. And then, ilang days na lang siya para mag-exam. I think, isang buwan na lang yata yun. Exam na. So, ginawa ko, pagkakuha ko ng transcript ko, binayaran ko, binigyan ko ng pizza, yung registrar, para ma-release yung taga-release yun, isang buwan eh. Sabi ko, kaya mag-i-exam mo ako, kailangan ko sa PRC. Sige, balikan mo bukas. Huwag mo kalimutan ng pizza, ha? Di lumabas yung ano, takbo kagad ako ng PRC. And then, pagka receive nung TOR ko, review na ako. Then, umpisa mo ng disiplinahin ng sarili mo. Ano lang, disiplina. Yung iba, nagiinom pa sa gabi eh, no? Ganun ba? Pero nasa sa inyo yan, how you learn o paano yung digest. Yung, it's simple. Digest what you are reading, what you are reviewing. Malaki may tutulong. So, yun na, asawa Diyos, nakapasa tayo. So, that's all. Good luck sa inyo, no? At least, nakatulong ako. Especially. Ay, may question pa ba? Nag-goodbye na ako. May question pa pala. Discussion, sir. Saan po usually kinukuha yung pangtambak ng mga mined out na areas sa laterites? Saan kinukuha? Opo, yung mga pangtambak ng mga mined out na areas sa laterites. Actually, no, if you're doing a mine, no, you do sampling, you have identify mo yung mga grades na. You do something, naka-classify mo na siya as waste and ore. Yun man, nasa mina tayo ha, mind you ha, sama no. Waste and ore ang pinag-uusapan na no. Ang waste mo is this ore, kung ang limonite mo, ang grade niya is below 40%, you consider as waste at walang nickel grade or below 1%, consider as waste or depende doon sa market mo. No? Pagka wala ka, hindi ka pumasok sa market grade, to consider as waste. No? Or isa pinang-blend. And then, yun ang pinang-rehab mo or tinatambak mo sa mga mined out areas. Your waste material. Yun ang ginagamit doon na ibinabalik. Especially the soil, especially the upper part, especially kung hindi ka dunite or hashburdite ang ano mo. Kasi sa hashburdite or yung mga pyroxenite mostly, no, are tinatawag namin mid-iron or low nickel. Or may ganun, may classification na ganun, high iron, low nickel. So, ganun ang classification ng ore mo nun. So, pag sinabi namin siya, hindi siya pumasa sa grade or market grade, you consider as waste. The waste material are used to backfill sa mined out areas mo. Yung ginagamit mo sa pang-rehab. No? Pero pag rehab nun, sa plantation, you have to induce pa, no? Mag-introduce ka pa ng other plants para mas maganda yung rehabilitation mo. So, yun po siya. Yun po ang sagot ko. Ikalawang question, sir. Good evening, sir, and thank you po for the discussion. Ano po ang expected na trend sa future ng nickel laterite mining sa Philippines? Ayan, market na. Ito yung market ng nickel eh. No? So, sabi nila, no, ang demand is because of you go to the, ano, no, yung mga e-bikes, no? Used for car batteries, no? So, yun ang ano, yun ang trend, no? Would be a big demand para sa nickel laterite. But, yun nga, no, ang nangyayari niya, mababa ang presyo because of the law of supply and demand, no? So, marami kang supply, hindi kang demand, so mababa ang presyo, no? That's why, no? Pero ano, is, ang way forward niya is, ang nickel mo is going to batteries. No? Naalala niyo yung nickel batteries na composition, di ba? Alkaline, lithium, nickel batteries. Isang composition niya. So, yun ang trend niya. No? Maybe good. Kung magtutuloy-tuloy ang ano ang e-cars or e-technology mo. No? And they use, continue pa rin, no? Yung mga ginagamit uses ng nickel. Kaya lang ngayon, no? Mostly nag-recycle ka. Dumadating na sa point na you do recycling. You not go for the raw materials, but you recycle. Hindi yun. Especially the iron. Okay na, wala nang talong sila. Alam mo, ganun kung sino pwede mangopya. So, magkopya. Thank you. May nagpahabol. Ay, may nagpahabol pa. Sige daw, ma'am.
Ano ano po yung common na rehabilitation na ginagawa knowing na widespread po yung laterites? 'Di ba, when you do mining, no, you strip, no, ni-strip mo yung limonite para makuha mo yung saprolite. Ganun man siya, no? Actually, you extract the laterite mostly. The whole laterite, no? Di ba ang laterite natin may profile, the limonite and saprolite, no? But when you do mining, you strip or you ship, or you mine the raw materials from the limonite and saprolite, no? So, ang maiiwan sa'yo is the bedrock, no? So, ang mangyayari sa bedrock mo, wala na siyang laman. So, you waste material, you have to go back o ibabalik mo siya sa pit or sa mined out areas, no? So, paano pa siya maano, no? Minsan may mga consultancy kaming nakikita na they use para maganda sa rehabilitation. There are species ng trees na very resistant kasi ang alam natin na ang ultramafic rocks or laterite are acidic, di ba? That can stand the acidity or low pH, no? There are certain species of trees na makastand yan. They use it I think is one time is acacia mangium. It's very common na ginagamit sa pang-rehab. And they use it as canopy, no? And the acacia mangium, when malaglag na yung mga ano niya, yung mga leaves niya, nagiging organic na siya, di ba? Use as canopy. And then tinataniman sila ng mga endangered or endemic species. And then sometimes they have to nag-innovate sila or they put some organic materials din para mas mabilis o mas maganda ang rehabilitation. Nagkakandak sila ng mga research and development study din. Kung ano yung appropriate na species or pang rehab sa mined out areas. Wala na. So thank you po sa mga ating mga mating sa Zoom. Alright, so let's give a hand to our speaker. Picture nga ako. Sir Christian. Sige, picture po muna daw. Sir Christian. Magbigay po muna kami ng certificate, sir. Alright, so as token of our appreciation, sir, we would like to send the certificate of appreciation is given to Sir Herbert Villano for guiding the reviewees in preparing for their board examination and sharing his invaluable insights and expertise as a lecturer on nickel laterites during the SUG Geology Board Review 2024 on the 29th of August 2024. Signed, the SUG President, Mayor Antanya. Thank you, ma'am. Go, pasi ano? Saan mo, Sir Christian? Okay, gawin natin yun. Yes. Hindi pa natapos yan eh. Bakit sumama si ano? Thank you so much, sir. And bakit mag-okay with our review? Okay lang, sige, okay lang. Tara. May natutunan ba kayo? Baka wala kayo natutunan, ha? Mahiya tayo kay Sir Christian. Apil ako. Asyan nila. Climate change. Climate change na? All conditions are not relativization. Ay, compress ba? Patay na lang to siguro. Yan. Right, so in 3, 2, 1, smile. Smile. Waki. Another phone. Okay. 3, 2, 1. Top 1. Top 1. Top 3. Okay. May top 10. board exam. Yay. Thank you. Thank you kayo. Thank you. Sige. May natutunan ba kayo? Baka kasi mamaya wala. Salita ako lang salita. Wala kang natutunan. Pwede na magtrabaho sa minahan.
Ha? Room 409. Thank you so much, online. Thank you so much for attending.